Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at social media platforms. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat. Samahan niyo po kami dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Buwan ng mga kababaihan ang Marso, mga health checkers. Kaya't mga issue at concerns ng mga kababaihan, kalusugan ng kababaihan ang ating bibigyang pansin sa buwang ito. Nagagalak po kami dahil pinaunlakan po tayo ng ating panauhin kahit na sobrang busy ng kanyang schedule. Mga health checkers, makakasama natin ang isang kahanga-hangang babae, batikang personalidad, matuturing na alamat at multi-awarded na artist sa TV, pelikula at teatro. Isa rin siyang napakahusay na writer, isang cultural worker at activist, current chairperson ng Concerned Artists of the Philippines at dating miyembro ng Board of Regents ng University of the Philippines. Kasalukuyang nagbabahagi pa rin ng kanyang talento sa TVUP. Ang ating guest ngayon ay walang iba kung hindi si Miss Bebeth Orteza. Magandang araw po, Miss Bebeth. Welcome po sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Magandang araw din sa iyo, Teacher Ellie. So, unang-una po, nagpapasalamat po kami, Ms. Bebeth, at pumayag kayong ikwento ang inyong karanasan bilang cancer survivor. Pero bago po tayo pumunta roon, ano po ba ang normal na araw ngayon ng isang Bebeth Orteza? Naku, I'm busy now with TVUP. I'm a member of the Board of Directors ng TVUP. I'm chairman of Concerned Artists of the Philippines. Tapos, malapit na yung kampanyahan. So, meron kaming mga ilang kandidatong tinutulungan ng libre ha. Hindi yung kumikita kami. Yung mga party list, mga tumatakbo sa Senado. Yun, yung mga tinutulungan namin. And then, ang pinakamalaki mong kalaban, traffic, pag pupunta ka kasi karamihan ng trabaho ko nasa UP. So, nasa Makati ako nakatira. So, yun ang problema, traffic. And then, every Monday naman, meron akong acupuncture sa umaga. So, yun ang typical day ko. And then, work at home. I'm working on a book for Mowel Fund. And then, I'm also doing several other mga materials, mga scripts for TVUP. Naku, napaka-busy po pala talaga ng inyong schedule, Miss Bebeth, no? So, very happy po kami to have you here in Health Check Plus. So, nabanggit po ninyo, napakarami po ninyong mga ginagawa ngayon. Ano po yung usually na nagpo-push po sa inyo para meron pa ring energy, no? Despite everything else, parang ang dami-dami nyo pa rin pong energy. Hindi naman nawawala sa isip ko yung yung pinaniniwalaan ko nung araw pa. Yung sa ano't ano man, kung hindi tayo ang kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? So, may mga dapat gawin, di gawin. Yun lang yun. Talagang yun po talaga yung iniisip natin kung hindi tayo, sino talaga ang gagawa, no? Napakaganda po nun. Para ma-motivate tayo na gumalaw araw-araw, no? Relate po ako dyan, Miss Bebeth. So, alam niyo po, marami sa amin na idol po kayo, ang isang Bebeth Orteza. Napakarami niyo pong energy. Pero, alam niyo po, Miss Bebeth, hindi marami ang may alam na sa likod ng inyong energetic personality ay ang isang life-changing experience. Can you share with our health checkers po ang inyong naging karanasan with breast cancer? Okay. Nung 2004, medyo
madali ako mapagod. So, iniisip ko baka depressed lang ako kasi ang feeling ko yung kandidato ko nun sa pagka-presidente nadaya. FPJ ako nun eh. FPJ yung kinampanya ko. FPJ yung nilibot ko. So, nag-quit din ako ng smoking. So, hindi ako naninigarilyo. Nung time na yun, parang tumaba ako dahil nalalasahan na ng taste buds ko talaga yung pagkain. Wala na yung nikotina. And then, tumaba ako. Sabi ko, kailangan ko mag-exercise. So, nag-boxing ako. I think what happened was my body got to be relatively healthy. Meron akong mga nakitang pagbabago sa katawan ko. Pag nakahiga ako dito on my right side, tapos lilipat ako sa kaliwa, yung right breast ko, ang bagal ng kilos. Parang lahat ako nasa kaliwa na, yung right breast ko, may sarili siyang isip na ang bagal-bagal ni kumikot, ganyan. So, pa-check ako ng pa-check. Yung kapatid ko, meron silang ospital, Olivares General Hospital, pinupuntahan ko, wala silang makita. Makati Med, yung doktor ko doon, wala ding makita. Pero dahil nga sa naramdaman ko to after ng mga boxing ko, meron akong may isang maliit na diagnostic clinic sa Jupiter Street na pag-aari ng brother-in-law ng hipag ko. Kinulit ko ng kinulit. May nakita silang shadow of an involvement sa aking right axilla, yung sa kilikili ko. So, pumunta ko ulit sa Makati Med. Sabi ko, bakit may ganito? Ano tong shadow na to? Ang nangyari, parang meron pala akong lump, pero nag-develop dun sa may rib cage ko, sa ilalim na ilalim. Medyo malaki yung kinabukasan ko as they say. I'm a 30, at that time I was a 36 triple E. So, hindi nakita kagad. So, nung sabi ng doktor, niya muna, iniisip ko, ano kaya ito? So, ang ginawa ko na lang, nagdasal ako. Ang sinabi ko, sa dasal ko, just whatever this is, O Lord, sabi ko, just please show me that I will be well. Give me signs along the way, every step along the way. So, on the day na pupunta ako sa Makati Med for my first complete check-up, nalaman ko na yung aming internist nasa States. So, iniisip ko, nasa na ako, South Superhighway, sa Alabang pa kami nakatira dati. So, paano kaya ito? Habang iniisip ko kung paano, sabay dasal, tumawag yung aking producer at that time, si Kichi Benedicto. Sabi ni Kichi, Pangga, we have a meeting, ganyan. Sabi ko, usap kami in Ilonggo. Sabi ko, anay lang, inday, kay kagamo-gamo sang kinabuhi ko, hindi ko balo ko anong himuo ko diri. So, I told her what was wrong. I said that there was a lump and ganyan. Sabi niya, I'll call you in 10-15 minutes. And she did. She called me. And then she said, the name of your medical manager is Dr. Miguel Flores. Sabi niya, he is married to my niece, who's also a doctor, si Lucy Flores. So, you look for him when you get to Makati. Ito na ako Makati Med. And then, sabi ni Miggy, I was still praying constantly. Lord, give me a sign that all will be well. Yun ang prayer ko. And then, sabi ni Miggy, I think you will like the people that I assembled for you. Your surgeon is someone who trained with Dr. Raul Forrest. And she is a friend of your mother-in-law kasi doctor din siya sa San Juan City General Hospital. Kaibigan din siya na doktor nila Erap. Kaibigan ng mother-in-law ko yun. So, kilala nila Senator Jinggoy, mga ganun. So, yun ang surgeon ko. And then he said, your oncologist is Dr. Barbara Marquez Domingo.
kaklase ng asawa mo in undergrad sa Ateneo. So, ba okay, may connect, and then on top of everything, the exam, I just really told myself, I wasn't letting to get go of my faith in God and my sense of humor. Halimbawa, din-examine na, tapos na-decide na yung kailan ng operasyon, kailan ng ganito, ganyan. Bukas na yung aking mastectomy. Napagsabihan ako na kung pupunta ka sa dentista, magpapapasta ka ng ngipin, gawin mo na ngayon kasi pagka nagki-chemotherapy ka na, hindi mo na pwedeng gawin yun. So, sige. Punta ako sa hospital. Medyo manipis yung t-shirt ko. Nakikita yung 2 nipples. Sabi na asawa ko, I can see your 2 nipples. Sabi ko, today is my last day to have 2 nipples. I'm going to show them off. Mga ganong one. And then, nagkaroon kami ng bukas din, dentista and everything, and then bukas ng operasyon. Bago ako nagpunta sa ospital, ang mother-in-law ko nagpakain sa amin sa Manila Peninsula. Talagang libre siya sa mga kaibigan. Tapos sinatid nila ako sa ospital. Pagdating sa hospital, everybody prayed for me. Prayed for my healing. Pagdating sa akin, ako yung last. I just found myself thanking God for everything. Pasalamat ako na kung ano man ito, kakayanin ko with my faith in God, my family and friends, and my sense of humor. Okay. Nalaman ko na nga na may cancer ako. Stage 3C. Parang kumbaga isang kindat na lang, bingo na. Yung time na to, shuttling back and forth, mamaya na operasyon ko, maliligo na ako. It was my last day to take a bath with 2 breasts. Nagsasabon ako ganyan. And then I found myself thanking God. Iniisip ko, salamat po, Diyos ko, at hindi lang ako nagpa-sexy sa suso ko nito. Nagamit ko ito sa pagbe-breastfeed sa mga anak ko. At dahil magatas ako nun, usong-uso yung brownout nun, nakakapagpadala pa ako ng breast milk na extra sa mga ibang nanay na naghahanap ng breast milk. So yun, ganun. And then I went straight na to doing chemo. And then when I was doing chemo na, around that period, kasi shortly before that, iniisip ko ron, ako pwede na akong tumigil maging aktivista kasi total naman aktivista na ako ng college. At saka sa movie industry naman, isa ako sa mga active against the fight sa censorship. So, pwede na siguro. Pero nung na-diagnose ako ng cancer, that's when I realized na hindi ako pwedeng maupo na lang sa isang tabi at intayin si kamatayan na sunduin ako. At hindi. Kasi I realized at that point, lahat naman tayo doon ang magwawakas din ang mga buhay natin. Pero, hindi ibig sabihin nun, papayag ka na lang na mag-antay hanggang mamatay ka. Parang I looked at cancer as at the cancer diagnosis para akong nakakuha ng ticket, front row, front seat, sa unang gabi ng lamay ko. Kasi, hindi ka naman kagad mamamatay sa cancer eh. May konti ka pang oras eh. May konti kang oras para humingi ng tawad sa mga pinagkasalahan. May oras ang ibang nagkasala sa'yo para humingi din ng tawad sa'yo. Sorry, Beth. Magkaintindihan kayo. May panahon ka para pag-aralan ng buhay mo. Tinapon ko ba ang buhay? Sinayang ko ba ang buhay ko? Saan pupunta pagkatapos nito? Ang dami kong mga naisip. Ang dami kong napaglinian nung araw na yun. Kaya,
nung survive ko na yung treatment ng ganyan, bumalik na ako, pagiging aktivista ulit, full-time. Naging ako, hanggang ngayon, chairman nga ako ng Concerned Artists of the Philippines. Yun yung mga pasakit na naalala ko noon yung anak kong lalaki, yung pinag-uusapan namin treatment sa akin, pinag-uusapan yung chemotherapy. Sabi ng anak kong lalaki, Mama, I think you will get well. Sabi ko, what makes you say that? Sabi niya, because the word mother is embedded in chemotherapy. It's actually chemotherapy. Pwede So, yun yung And then, after that, nakakuha ko ng second opinion sa abroad, mga ganyan. And then, ang tamang-tama, may bagong gamot na. Hindi naman bago. Herceptin was already a treatment at binibigay nila sa end-stage cancer ng mga babae. Women with aggressive cancer. But when I was there, nung nagpapatesting ko, nag-decide na sila na ibigay yung Herceptin 18 treatments in 1 year, every 21 days, sa mga babaeng may aggressive cancer. So, may kamurahan pa ng konti, hindi ko alam kung magkano, may kamurahan pa ng konti nung time na yun kasi experimental for women in our stage. So, yun ang nangyari. Bale, after chemotherapy, radiation na. Sa radiation, doon ako nagkamali ng treatment kasi ganito. Isang gabi matutulog na ako. Umikot ako sa kabilang side. Napastigaw ako kasi ang sakit. Yung asawa ko tumakbo. Galing dun sa kanyang work area, napatalon siya, nilukso niya yung kama. And then sabi niya, it's okay, it's not a heart attack. Kasi may napunit yung balat ko sa dibdib. May lumalabas na dugo. And then, kinonsulta ko yung isang kaibigan ko, may cancer din na nasa States. Sabi niya, kasi here in the US, because of our weather, when we do things like that, sabi niya, radiotherapy, mga ganyan. Sila pala, naglalagay sila ng lotion, buong katawan, buong balat. Ako, ang mani ko, dun lang sa area, natatamaan ng radiation. Pala, kasi the skin is an entire organ di ba? Opo. Balot yung buong katawan mo. So, nung hindi ko nilalagyan na part, yun na naging masyadong vulnerable at naging manipis at parang papel. So, yun ang napunit nung umurong ako. Dapat pala, liberal ang application mo ng lotion all over the body, hindi lamang yung area na pagkukunan. Tapos, yun. And then, naging member ako ng I Can Serve Foundation. Ngayon ako ang spokesperson. And, inaano namin yung pagtulong sa mga iba-ibang pasyente. Meron kami mga programs like sariling salat sa suso. Yung kasalatin mo para malaman mo kung meron kang lump, meron ganun. And then, we go out and then meron kaming mga workshop, mga seminar all over the country kung paano hindi naman para mapigilan kasi hindi naman mapigilan, kung hindi how to go into the matter of treatment for breast cancer. Tapos yung I Can Serve Foundation is not only open for breast cancer women. Una-una, meron din mga males, mga lalaki na may breast cancer. Pangalawa, para yun lang treatment at saka yung camaraderie of women who know that they have no one but each other. And that's what matters. Miss Beth, alam niyo po, napakadami ninyong napagdaanan at yung journey niyo po talagang nag-start siya parang medyo healthy pa po, nag-quit kayo ng smoking, no? And I'm sure marami po tayong nakikinig at nanonood ngayon ay nakaka-relate dyan na sila ay nagpa-healthy pero despite this, no, sila pa rin ay na-diagnose ng mga sakit. So sa inyo po, na-diagnose kayo ng breast cancer. Mga health checkers,
Huwag po kayong bibitaw, makakasama pa rin natin si Ms. Beth sa pagbabalik ng Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, for more kalusugan episodes ng Health Check Plus, visit our Facebook and YouTube channels. At para naman sa kalusugan tips, check our TikTok account. Magandang araw mga health checkers! Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, ang inyong pambansang health checker. Samahan po ninyo ako tuwing linggo, 1:00 hanggang 2:00 ng tanghali sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Sabay-sabay nating alamin ang mga wastong impormasyon at tamang gabay sa ating kalusugan mula sa mga eksperto sa larangan ng health and wellness sa Pilipinas. Tutok na sa Health Check Plus sa DZRH Radio, TV at YouTube at sa Health Check Plus Facebook at YouTube channel. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama pa rin natin ang isang multi-awarded actress, cultural worker at activist para pag-usapan pa rin ang kanyang karanasan bilang isang cancer survivor. Ms. Beth Orteza, magandang araw po muli. Magandang araw ulit sa iyo, Teacher Ellie. So ngayon narinig ko din po sa inyong kwento na talagang may suporta ang inyong pamilya, mga kaibigan, no? Napakalaki ng kanilang naging role din sa inyong journey. So ano po yung paano po na kayo nakipagsapalaran na ninyo po at ninyong pamilya nung kayo po ay nalaman na at na-diagnose na ito nga ay breast cancer? Pwede nyo po ba kaming kwentuhan? Ano po yung mga talagang tumatak na kwento sa inyo kasama ang inyong pamilya? Well, unang-una, nung ako ay nasa 4th chemo ko na, makaupo ka lang nun inaantay mo maubos yung drip, di ba? Nakatingin ako sa sapatos ko. Bakit kailangan magterno pa ako ng sapatos? Pagkatapos naman ito, yung isang suso ko, totoo, yung isang suso ko, hindi. So, tinanong ko sa nakwento ko yan sa mother-in-law ko. Mother-in-law ko, si Ernida, ano yun konsentidor. Sabi niya sa akin, "Uy, di ba, meron ka nung kulay blue na kulhan, nakaterno nung aking pula na kulhan." Sabi ko, "Oo, papadala ko dyan yung pula. Ipaghalo mo." So, nung 5th chemo ko, yung kaliwang pa ako, pula yung sapatos, yung kanan kulay blue. Tapos, hindi pa ako nung regular na na hindi nagtiterno. Nakakwento ko lang yung mga speaking engagement ko, yung tungkol sa hindi pagterno ng sapatos. Tapos, nalaman ko na may ilang much younger women na nagpapa-treatment din ng cancer. Ang gagawin nila, pag pareho sila ng size ng BFF nila at pupunta siya sa Dubai para mag-nurse tapos magpapa-treatment yung dito, nagpapalitan sila ng isang sapatos. So, dala nung pupunta sa Dubai, yung left shoe ng kanyang BFF na nagpapakimo sa Maynila. Tapos, yung BFF naman niya, gamit yung left shoe nung kaibigang nagpunta sa Dubai. So, medyo naging hit yun sa kanila. So, in December of 2010, tuluyan na akong hindi nagterno ng sapatos.
Parang ano, minsan pag naglalakad ako miski sa ibang country, tinatanong, your shoes don't match. Tapos kinukwento ko. And then sabihin, oh, that's a nice story. I'm going to tell my friends about that. Yung mga ganun. Kasi parang hindi ka naman makapag-pretend na all is well, magaling ka na. No, meron pang nandyan eh. Kaya alam mo, ang totoo, ang cancer parang true love. Pag tinamaan ka forever, may forever. Pero pag maganda ang pagdadala mo, kakayanin mo. At makakatulong ka. Nagagalak po kami, Miss Viveth, na kayo ay tuluyan ng cancer-free. At sabi nga pero despite that, no, sabi nga po ninyo, talagang tuloy-tuloy ang laban sa cancer. Pero ano naman po ang pwede ninyong i-share na naging susi sa tagumpay nyo laban sa cancer? Dasal. Dasal because, alam mo, bilang writer, dati ang imagination ko yung God would make His presence felt to me na parang ang eksena. The hills are alive with the sound of music. Nasa taas ako ng bundok. May makita ko clouds na maganda. May mga symbolism ng mga anghel, ganyan-ganyan. Pero hindi eh. Nung second day ng vasectomy, gusto ko mag-shampoo ng buhok. Sabi nung nurse ko, Ma'am, pwede naman ho kahit nakahiga kayo. Meron namang bedpan dyan yun ang gagamitin natin. Para sa buhok ninyo. Sabi ko, hindi, gusto ko nung tumayo. Saluhin mo na lang ako pag nahilo ako. Sige, yung sa ulo ko, hindi niya ako mapigilan. Sa banyo. Hospital. Nakaganon ako sa lababo. Kitang-kita ko rito yung irinola, ito yung POV ko. Tapos habang nag-shampoo ako, may naramdaman akong flash of white light and then a voice that said, my child, all will be well. Napatayo ako. Ano ba yun? Unang hills are alive with the sound of music. Ano yun? So, hindi ako mapalagay na ano. So, balik ako dun sa dati ko, Lord, give me a sign. Lord, give me a sign. Nung yung sister-in-law ko, si Monique De Leon ko, siya yung tumulong at gumawa ng paraan para makakuha kami ng appointment sa isang doctor sa Sloan Kettering Memorial Hospital sa New York, no? So, pupunta na ako doon kasama ko yung asawa ko at saka yung dalawang anak. Again, my prayer was still the same. Lord, show me, give me a sign that all will be well. Yung kausap namin sa international desk, ang pangalan Ricardo Moya. So, akala ko, Latino, you know, Puerto Rican, yung mga ganyan. But Moya eh. Akalaan mo, Chicharelli, pagdating namin dun sa office niya, sabi ba naman sa akin, I always get emotional when I narrate this. Pagpasok namin, oh, Miss Viveth, ikaw pala yan. Ako po si Ricardo Moya, pamangkin po ako ni Hercules Moya, asawa ni Chichay. Alam mo, I couldn't believe it. Hanggang Chichay, si Chichay, naisulat ko pa yun sa 2+2, yung mga ganon. Yung may, every step along the way, may little signs that all was going to be well. So, naging mag-aanggang na yung pagdadala ko sa sitwasyon. Kasi syempre, of course, may fears ka. Ang plastic mo naman pag sinabi mo, nawala ang lahat ng ng pangamba ko kasi may sense of humor ako, knock, who's there? Hindi ganun. It comes in bits and pieces. And then mararamdaman ka talaga kaya. Yun talaga. Tapos, nung time na yun, edi, magkikibo na ako. Alam ko mawawala yun. Sa Amerika pa lang, bumili ako ng wig. Pagdating dito, mga 3, 4 na kimbo, wala na akong buhok. Pero yung buhok ko, yung wig na nabili ko, parang kagaya ng buhok ni Annabel Rama, yung may bangs-bangs itong ganyan. So, parang hindi ko carry. So, tinanong ko yung mga ibang breast cancer sisters ko na nagpapakimo rin. Bakit kayo nag-wig?
Sabi nila, kasi tinitingnan kami lagi ng mga tao dahil kalbo kami. And then iniisip ko naman, tinitingnan din naman ako palagi ng mga ibang tao dahil ako si Bibet. Tinanggal ko na yung wig ko. At pinangatawanan ko na lang, nakalbo ako. Ganun anong magagawa ko. And then, at saka yung mga konting tips na, pagkalbo ka, pinapamasahe ko yung anit ko, yung ulo ko, pinapamasahe ko sa, ang ginagamit ko, coconut oil, extra virgin coconut oil. Pinapamasahe ko yung sa ulo. And then, ang shampoo, nag-shampoo pa rin ako, baby shampoo, to encourage the growth of hair. Tapos yun, tapos dahan-dahang, and then iisipin mo, kala mo at that point, pinakagrabe na tong mararanasan ko. And then may COVID pa lang darating. I mean, you don't really know eh. So it's always how you handle things, not just by yourself, but how you handle things with family. Nakaka-inspire po ang inyong mga kwento, Miss Bibet, and I'm sure marami po sa ating health checkers na nakikinig at nanonood ngayon ay nakarelate, lalong-lalo na sa mga kwento ninyong hindi madali, no? Ang inyong naging napagdaanan. Miss Bibet, alam niyo po yung mga kwento niyo kanina ay talagang nakaka-inspire, no? Pero gusto po naming malaman, meron po bang mga pagbabago sa buhay po ninyo na ginawa po ninyo matapos ninyong ma-overcome ang cancer? Meron po bang makakabuluhang pagbabago, halimbawa sa diet, pag-exercise, sa pagmamanage ng stress? Baka po meron kayong ating mga health checks. Kasabay ko rin sa cancer treatment ko, yung ng chemotherapy, I was taking acupuncture as part of my adjuvant treatment. Yung, halimbawa, bukas yung chemotherapy ko, magpapa-acupuncture ako ngayon. Pagkatapos, after chemo, acupuncture ulit. Ginawa nila yun para yung maiwasan yung neuropathy. So, yung nerves ko were not affected. So, meron ako mga little things, kasi basa ako ng basa, aral ako ng aral, ano ang pwedeng makatulong sa ganitong sitwasyon. And then, I was also consulting with my other breast cancer sisters. What did you do? How did you do it? How heavy was it for you? Ganun. Tsaka kasi, dapat talaga ini-involve natin ang family about what we feel. Kasi nga, di ba, no one in a family has cancer. When a member has cancer, lahat kayo may cancer. Dahil lahat kayo dinadala niyo yan. Kailangan inaalalayan niyo yan. So, yun, aral ng aral. Ganito pala yung atin. Parang ganun din na meron kang bagong baby, bagong panganak. Lahat kayo na-involve. Biglang-bigla, lahatin mo na, Teacher Ellie. A family member has dementia, everybody gets involved. Ganun din yun pagka may cancer, lahat na involved. And it's a matter of how do we go about this. Alam niyo po, Miss Bibet, salamat sa pag-share no, na kapag ang isa may sakit, whether it be yung cancer or dementia or anumang sakit sa pamilya, no, talagang hindi lang isa ang nagdadala, kundi buong pamilya ang nagdadala nitong sakit na ito. At coming from you po na isang cancer survivor, ay salamat po sa pag-share at pagpapaalala niyan sa aming mga nakikinig at nanonood, no, para mas maintindihan ang inyong experience. Miss Bibet, ano po ang inyong maipapayo sa mga kababaihan patungkol sa kanilang kalusugan para maagapan o kaya maiwasan ang sakit na cancer? Huwag ninyong alagaan ang sarili ninyo kasi iniisip niyo walang mag-aalaga sa anak ko, walang magpaplansya ng damit ng asawa ko, walang mamamalengke bukas. Alagaan niyo sarili ninyo bilang mga taong may sakit na kailangan gumaling kasi may gagawin pa kayo. Hindi trabahong bahay, hindi ano, pero meron pa kayong ibig abutin.
at ibig na mangyari. Dahil gusto niyo pang makakita ng kapayapaan sa inyong bansa. Dahil gusto niyo pang makita na wala ng korupsyon sa Pilipinas. Dahil meron kayong gustong abutin, meron pa kayong bukas na tinatanong. Kaya niyo aalagaan ang sarili niyo. For sure po, Miss Bebeth, alam niyo maraming natamaan na ating mga nakikinig at nanonood ngayon ng mga kababaihan, no, na talagang ang kanilang motivation sa kanilang mga ginagawa para sa kanilang sarili ay hindi talaga para sa kanila, kundi para sa kanilang mga umaasang anak, kapamilya, no? So magandang reminder po yan sa kanila. Ako, magagalit na asawa ko pag kinuwento ko to. Pero minsan, aalis kami sa ibang bansa. Sabi niya sa akin, bakit palagi kang ganyan? Sabi niya. Nasa sasakyan na kaming lahat. Every time we travel, ikaw ang huling-huling sumasakay. Sabi ko sa kanya, kasi ako lang ang nagpapaalala sa mga tao dito, sa linggo kailangan bayad na yung kuryente. Next week and 2 weeks from now, yung mga gasol, kailangan napalitan na rin yan. Sabi ko, kayo ba? Inaalala niyo ba kung anong mangyayari sa bahay na iniwan niyo? Usually, nanay ang gumagawa nun. And, pag nakikita ng mga anak, lalaki man o babae, kung anong ginagawa ng nanay, malamang pag nagkapamilya sila, higit pa sa malamang, yun din ang gagawin. Talagang modeling po, no, Miss Bebeth? Kasi nakuha ko rin yun sa nanay ko eh. Opo. Kung ano yung nakikita, so very important po, no, at ito nagbibigay ng emphasis talaga sa atin, no, kung ano yung role ng mga babae sa ating mga buhay. Yes, tama-tama nga itong topic nito dahil buwan ng kababaihan. Isa lang naman ang pagtutol ko sa tinatawag niya ng March daw is Women's Month. Because actually, every month is Women's Month. Every day is Mother's Day. Totoo po yan, no? Miss Bebeth, alam nyo, inspirasyon po ang inyong karanasan at kwento. Pero patuloy pa rin po kayo sa inyong sining, ano? Ano po ba ang nais gawin at ma-accomplish pa ng isang Bebeth Orteza? Pag meron ka pa kasi gustong i-accomplish, it's not just for yourself, kundi gusto mo pa. Gusto mo pang sumigi. Sumigi ka lang ng sumigi. Kasi parang bakit naman tatapusin? Eh di gawin. Remember, kung hindi tayo ang kikilo, sino ang kikilo? Kung di ngayon, kailan pa? Ano pong maa-advise ninyo or ma-share ninyo sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon, mga nanay, ate, tita, no, na medyo hirap po na sa kanilang mga dinadala, no? Bilang isang cancer survivor po, meron po ba kayong mga advice para sa mga nakikinig at nanonood ngayon? Nung araw, nung bago ako nagka-cancer, traffic lang. Busit na ako. Parang, ano ba? Ito na ba talaga ang huling ano? Talagang hanggang nakasaldak na lang sa traffic. And then you realize na buhay ka pa eh. Nararanasan mo pang mabuisit sa traffic. Yung mga dating naiingayan kay ibon, ano ba? Aga-aga naman. Tilaok ng manok ng kapitbahay, tumitilaok. Naririnig mo pa yung tilaok eh. Yung mga dapat pang ipagpasalamat. Akala mo lang wala. Pero meron. Yun lang ang maipapayo ko. Akala mo lang, pero meron. Ako ang bala ko. Talagang meron pa, no? Meron pang ipupush, talagang meron pang gagawin, no? Napaka-inspiring ng mga sinasabi po niyo. Many years ago, sinama ko hindi ko lang kung kilala mo pa siya, si Inday Badiday. Siya yung Queen of Intrigue. Yung brother-in-law niya, si Dr. Carlos Magsano. Yun ang father ni Cara Magsano, Kalipalan. Kasi si Inday Badiday at si Letty Jimenez Magsano na nanay ni Cara, magkapatid.
So, every now and then, nagpapakumbida ng mga artista, si Dr. Carlitos Magdanok sa PGH, para pasayahin namin yung may sakit. Nung una ako nagpunta ron, sa charity ward, narinig ko ang mga tao umuungol. Yung mga ginagawa. Diba gano'n sa PGH? Sa charity ward? Akala ko, umuungol sila kasi nasa charity ward sila. Kasi wala silang pambayad sa gamot. Kaya dinadaan nila. And then, nung nagkaroon ako ng cancer at nung nagpapa-chemotherapy ako at umuungol ako, that's only when I realized na umuungol ka para mabawasan yung pakiramdam ng sakit sa katawan. Hindi pala pain. It was wanting to get by. And when you are a cancer patient, you want to get by. Not just for yourself, but for your family, for your community. Dahil in everything, hindi ka nag-iisa. May kasama ka, magpapasama ka, at pagdating ng punto, ng ibang tao, sila ang kailangan ng kasama. Sasamahan mo naman sila. Talagang napaka-inspiring po, Miss Bebeth, ng mga ng mga kwento ninyo sa amin, no, ng inyong Teacher Ellie, hindi na inspiring yan. It comes, you reach a point in your life where things become a matter of fact. You do things and you say things kasi ay kailangan kong gawin ito para bumilib sila sa akin. Ay dapat kong sabihin ito para humanga sila sa akin. Pero hindi, naging realidad muna. Ang kailangan mag-pay forward ka dahil nung ikaw ang nangangailangan, sila ang tumutulong sa'yo. And you know what, when you have cancer, hindi lamang pera ang pangangailangan. Kung hindi yung pakiramdam na meron kang kasama at hindi ka nag-iisa. I'm sure po maraming naging realizations ang ating mga nakikinig at nanonood sa ating pong naging usapan, Miss Bebeth, no? So, para po isara ang ating interview, huling mensahe niyo po para sa ating mga ina, nanay, tita at kapatid ngayon pong Women's Month. Akala nyo lang hindi nyo kaya. Pero kakayanin nyo. Bumalik ko sa unang panahon na bilang babae, nagkaroon kayo ng mens. At naisip niyo, ang hirap naman ito. Ang lagay, papasok ako sa eskwelahan, may suot ako napkin. Anak, huwag niyo isipin yung napkin na suot niya. Dahil yung mga babae pa, bago ikaw, pasador ang ginamit. Nagsusuot ng telang parang lampin, tapos iuwi nila yon, lalabhan nila yon, ikukula, tapos gagamitin uli. Pero kinaya nila. Kinaya ng mga babae before you. Kakayanin mo ngayon na ikaw ang nandyan. Mahirap. Pero ang root word dyan, kaya. Kaya dahil gustong kayanin. Huwag mong sabihin sa sarili mo na hindi mo kaya. Kayanin mo. Tulad ng pagkakaya ng mga kababaig mula pa ng panahon ni Eva hanggang sa ating mga bayaning katulad ni Gabriela Silang, nila Oriang, nila Gregoria de Jesus, na ating mga makabagong bayani na mga pinatay, mga naredtag, mga aktivistang naduhagi, ginahasa. Pero dahil may gustong patunayan para sa kinabukasan ng bansa, kinaya, kakayanin mo. Kakayanin natin. Kakayanin. Maraming salamat po, Miss Bebeth Orteza, sa inyong pag-share ng inyong mga experiences bilang isang empowered na babaeng cancer survivor. Alam ko pong maraming nakikinig at nanonood na tulad ko ay na-inspire sa inyong mga kwento. Maraming salamat din sa inyong pag-umbida sa akin.
At napakinggan natin ang kwentuhang nakasentro sa ating mga kababaihan bilang pag-celebrate ng ating Women's Month. Mga health checkers, tayo ay maging mapanuri. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging iisipin na ang wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, tutok na sa Health Check Plus ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama si Teacher Ellie Campos Banayat, ang ating pambansang health checker. Check na check! Health Check Plus, tuwing linggo, 1:00 hanggang 2:00 ng tanghali sa DZRH, Radio, TV, and YouTube at sa Health Check Plus, Facebook and YouTube channel.